Kung ganoon siya kalaki, maaaring mayroong bagay na alchemical sa kanya na nagbigay sa kanya ng kakayahang maging immortal o magkaroon ng mahabang buhay. Ngunit may isang problema, napansin ng isda si Damho at ngayon nagdedesisyon kung ano ang gagawin tungkol dito. Dahil masyadong maingat ang isda, malamang ay hindi ito basta lalapit sa ibabaw, kaya kailangan itong penan at, marahil, hilahin palabas ng tubig. Ang dugo ang pangunahing bagay na nakakaakit sa kanya, ngunit wala ng pain ang batang master. Kung tumutugon ang isda sa amoy ng dugo, nagpasya si Damho na sugatan ang kanyang palad gamit ang kutsilyo. Ang mga patak ng dugo ay inaasahang makaakit dito, kaya nagsimula siyang magpatulo ng dugo sa tubig. Naunawaan niyang mayroon lamang siyang isang pagkakataon, kaya ibinaba niya ang kanyang kamay sa ilog. Nagsimulang maghalo ang dugo sa tubig, lumilikha ng kaakit-akit na amoy. Ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon, kapag nabigo siya, hindi muling lilito ang isda. Hindi nagtagal, napansin na niyang lumalangoy ito papalapit sa kanya. Hindi niya ito maaaring palampasin. Balik kay Sakhansang ang leader ay natanto na ang Red Star, ang pangalan ng espada. Nakamit niya ang espadang ito sa malaking hirap, tumagal ng 5 taon bago niya ito nakuha. Naglaan siya ng napakalaking pagsisikap at kayamanan upang matagpuan ito, at wala ng bagay sa mundo ang hindi niya kayang putulin gamit ang espadang ito. Ginagawa nitong makapangyarihan ng tagapagdala nito, tila tagapamahala ng kalangitan. Ngayon, wala na siyang kinatatakutan dahil wala nang maaaring pumihil sa kanya. Samantala, ang tagapayo ng pinuno ng Yunjen, si Hen, ay sumira sa katahimikan. May mahalagang bagay na nagtulak sa kanya upang dumalaw. Nakaayos ang kanyang mga kamay at maingat niyang iniulat na may masamang nangyari kay Jen Chongsan at sa kanyang hukbo. Sigurado ang tagapayo na sila'y napatay dahil sa biglaan nitong pangyayari. Galit na galit ang pinuno, pinukpok ang kamay sa mesa. Para sa kanya, hindi basta-bastang mapapatay ang batang yon. Ngunit iginiit ng tagapayo ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ang ideya na may nang-ahas na tumigil at pumatay kay Yungan ay hindi kapanipaniwala para sa kanya. Unang hakbang ay hanapin ang may sala, at kung kinakailangan, magpadala ng mga tao. Ngunit kung ay padadala ang tinutukoy ng pinuno, walang matitirang bakas ng bloody scale. Para sa pinuno, ito ay isang balakid na dapat malagpasan anuman ang halaga. Marami na ang naghihinala sa kanila, at walang dahilan para manatiling walang ginagawa. Balik sa bolsa, nararamdaman ng batang master ang paggalaw ng bolsa dahil sa mga alon mula sa dambuhalang isda. Naamoy nito ang dugo at papalapit na sa kanyang biktima, na handang-handa sa labanan. Napuno ng madilim na enerhiya ang paligid. Tumalon ang isda mula sa tubig, tinignan ng batang master bilang isang napakagandang biktima. Si Damho naman ay kumuha ng sibat na gawa sa kahoy at nilagyan ito ng mahiwagang enerhiya. Sa isang malakas na galaw, inihagis niya ang sibat at tinamaan ang isda. Pagbalik sa kumbento matapos ang insidente, bumalik si Damho sa kumbento kung saan nagpapahinga si JBO. Di nagtagal, nagsimulang magkamalay ang bata pagkatapos ng gamutan. Hanggang sa huli, hindi niya maunawaan ang nangyari. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ni Hang na nawalan siya ng malay. Ipinaalam ni Damho na hindi pa tuluyang gumagaling ang bata at kailangan pang magpahinga. Namangha ang tagapag-alaga nang makita niyang gumaling si Jabo. Pero ang bata mismo ay nagpunta sa pangangaso ng dambuhalang isda at kinuha pa ang panloob na alkmaya nito. Bagamat hindi bihasa ang tagapag-alaga sa martial arts, sigurado siyang kung may panloob na alkmaya ang isda, isa itong pambihirang nilalang na mystical. Ang binata sa harap niya ay tila hindi pasok sa anumang lohikal na pamantayan. Ngunit ang paggaling ni Jabo ay isang magandang balita. Kung ang panloob na alkmaya na kinuha niya mula sa halimaw ay tunay na kamangha-mangha, tiyak na haharap si Damho sa malalaking hamon. Sinabi ng tagapag-alaga sa batang master na magpahinga, nangangakong siya na ang magbabantay kay Jembo para sa kanya. Lubos na nagpapasalamat si Damho. Laging puno ng buhay ang kastilyo ng Saonsang. Si Simo, ang matandang lalaki, ay lumabas sa malamig na hangin ng gabi na nagmumula sa Boa Peaks. Isang napakagandang lugar ito, ngunit kung pag-aari ito ng Bloodscale, wala nang matitirang buhay dito. Matagal nang naghihinala ang matanda na ang pinunong nilapitan nila ay maaaring kasangkot sa lahat ng ito. Alam niyang kayang patayin siya ng pinuno bago pa man matapos ang lahat, ngunit masyado itong malupit na hinala, lalo pat ang babae ay anak na babae, hindi anak na lalaki. Habang sinasabi niya ito, nagsimulang magsulat ang matanda sa mesa,
Binibigyang diin na may nagmamasid sa kanila, nagbibigay ng babala sa panganib. Nang tumingin siya sa paligid, nagsimula siyang kabahan, hindi mo ari kung sino ang maaaring naroon. Ipinakita ng babae na may isang nagmamasid sa bubong at isa pa sa labas ng bintana. Dalawa lamang sila, kaya ba nilang harapin ang mga ito? Hindi sila nag-usap, lahat ay ipinaabot sa pamamagitan ng mga kilos, sinusubukang manatiling di napapansin. Isang maingat na pag-uusap ang naganap, alam ang mga posibleng kahihinatnan upang hindi makaakit ng atensyon. Napagtanto ni Simo na kailangan na niyang matulog, kaya nagpaalam sila sa isa't isa. Ang mga taong ito ay nangangaso sa kanila, at alam na nila na walang magiging problema sa pagharap sa dalawang hampas lupa. Kailangan nilang makapasok ng palihim at habang natutulog ang mga tao, maisakatuparan ang kanilang masamang balak. Ang biglaang labanan, ngunit biglang lumitaw ang isang matandang lalaki sa malayo. Binugbog niya ang isa sa kanila gamit ang malakas na suntok. Inalis niya sa laban ang pangalawa sa pamamagitan ng pagtama sa likod ng ulo nito, na naging sanhi ng pagkahimatay. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, malinong na oras na upang kumilos ng mabilis at mahusay. Wala nang oras para magpatumpik-tumpik pa, kailangan nilang umalis sa lugar na iyon upang mailigtas ang kanilang buhay. Pinakilos nila ang kanilang mga kakayahan at mabilis na nilisan ang lugar. Si Seven Oaks at ang kanilang lolo ay nagtago sa kagubatan, patungo sa bundok. May balak silang tingnan ng isang kakaibang kuweba sa bundok. Sinuyod ng mga mandirigma ang lahat ng kuweba sa paligid ngunit nabigong matagpuan sila. Nag-ingat silang mabuti dahil may buong hukbo na nagbabantay sa kanila. Gamit ang kanyang panloob na lakas, nilinis ng matanda ang daraanan. Hawak niya ang matatalim na bagay, handang tumalon. Nang tumalon siya kasama si Simo, naghanda sila ng kanilang mga armas para sa labanan. Hindi alam ng mga sundalo na magagawa pa ng matanda ang ganitong mga bagay sa kanyang edad. Hawak niya ang malamig na sandata, nakatutok sa kanyang mga kalaban. Ang mga sandata ay lumipad patungo sa mga ulo ng mga mandirigma, na sinundan ng kidlat na direktang tumama sa kanilang mga ulo. Napansin ni Simo na ang estilo ng paghagis na yun ay nararapat sa pangalan nito, nakakakuha ng daan-daang kaluluwa sa isang hampas. Ang estilo ng paghahagis ni Heck ng mga shuriken ang pinakamagaling na nakita niya. Ang minahan, tinanong niya kung saan sila pumunta at anong klaseng lugar iyon. Ang matanda, habang nasa lugar kung saan may mga tao na nagtatrabaho sa isang minahan, ay nakitang lahat ng kanyang mga pagdududa ay nawala. Napansin niyang maraming tao ang nawala habang papunta sa rehiyon ng kalakalan sa kanluran. Ang ilan ay natagpuan ng patay, habang ang iba'y basta na lamang nawala. Mukhang lahat ng nawawalang mga ngalakal at manlalakbay ay nahuli at itinapon sa batong iyon upang magtrabaho. Ang pinsalang dulot ng insidente ay nagbalik ng kanyang mga alaala sa Blood Beast sect. Ang mga taong nagtatrabaho sa minahan ay patuloy na inabuso at pinilit magtrabaho, kahit na magretiro na sana sila. Ang mga mandirigma ay tinawag ang mga tao bilang tamad. Nakita ng babae ang mga nangyayari at napagtanto niya na, tulad ng inaasahan, si Saon Sanyang ang nasa likod ng lahat ng mga pagkawala. Habang pinagmamasdan ang kawalang katarungan sa kung paano tratuhin ng mga mandirigma ang mga alipin, malupit silang pinilit magtrabaho sa ilalim ng banta ng kamatayan at hinimok na gamitin ang kanilang mga piko ng mas mabilis, isang malalim na takot ang itinanim sa kanilang mga puso. Nauunawaan ng matanda na kung talagang may kinalaman si Saon Sanyang sa mga pagkawala, ito ay isang malaking dahilan upang siya ay parusahan. Kailangan nilang magmadali agad. Si Sakhan Sanyang mismo ang dumating upang harapin ang mga pasaway na kabataan. Lumabas siya mula sa likod ng bato at hinarap si Simo, nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi niya na dapat ay nanatili si Simo sa kanyang silid, ngunit pinili nitong pumunta roon at harapin ang kanyang kapalaran. Itinuro ni Simo ang mga tao at tinanong kung bakit nila kinulong ang mga ito at kung anong uri ng kasuklam-suklam na gawain ang ginagawa nila roon. Umiling lamang si Sang habang hawak ang kanyang espada, sinasabing wala silang ibang pagpipilian. Tulad niya, ginagawa lamang nila ang tanging paraan upang matagpuan ang Blood Demon. Napagtanto ni Simo ang katotohanan ng kanilang ginagawa, ngunit ito'y hindi pa rin katanggap-tanggap. Ang matanda, na unti-unting nauunawaan ang sitwasyon, ay napagtanto rin na ang Blood Demon, na matagal nang nawala at nagdala ng dugo sa buong sangrehiyon mahigit 100 taon na ang nakararaan, ay matatagpuan sa ilalim ng lugar na iyon. Ang espada ni Sang naiintindihan ni Simo na ang ginagawa nila ay dahil lamang sa impluensya ng isinumpang Blood Demon. Sinabi ng pinuno na ang salitang kasuklam-suklam
ay hindi nararapat sa sitwasyong ito. Binalaan niya si Simo na kung magpapakita muli ng pagtutol, ipapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Mula sa kanyang kaluban, hinugot ng pinuno ang isang espada na tinatawag na Shendoujun, ang paboritong sandata ng Blood Demon. Kamakailan lang niya itong natagpuan sa Tomb of Evil. Naiintindihan ng matanda kung gaano kapangyarihan ang sandatang yun, isa sa pinakamalalakas sa buong mundo. Agad niyang binalaan si Simo na tumakas ng mabilis. Samantala, si Janon Singan, na sumakay ng ibang kabayo mula sa kwadra, ay bumalik kasama ang kanyang mga kasamahan. Napagtanto ng mga tagapag-alaga ng kwadra ang tunay na halaga ni Heko at nagdesisyong likhain ng Heko Estate upang magkaroon ng pinakamahusay na lahi. Pagkatapos ng kanilang misyon, nagdaos sila ng isang malaking selebrasyon. Bumalik si Geno ng ligtas at buhay, at ipinakita ang kanyang husay sa pagluluto. Nagluto siya ng mga masasarap na putahe na nagpasaya sa mga tao. Habang patuloy niyang hinahasa ang kanyang talento, napansin ng mga tao na tila hindi na siya napapagod at patuloy na gumagaling sa kanyang kakayahan. Ang mga tao, na unang narinig na siya ay isang katulong lamang ng kanilang pinuno, ay napahanga sa kanyang talento. Nang matikman nila ang kanyang mga putahe, mga pagkain na bihirang makita sa kanilang nayon, nakilala nila siya bilang isang tunay na henyo. Ang galing ni Jinbo. Ang mga putahe ni Jinbo ay napakahusay, napakalasa at natutunaw sa bibig. Ang kanyang mga pagkain ay naging paborito ng kanyang pamilya at ng buong komunidad. Sa kanyang kahusayan, naging inspirasyon siya sa lahat na maghangad ng pagiging pinakamahusay. Napagtanto ng lahat na hindi maliligaw si Jinbo sa hanay ng mga kusinero sa Jonggon. Sa sandaling yun, dumating ang batang master na si Damho, tinitingnan ang kanyang kabayo. Tinanong siya ng tagapag-alaga kung bakit siya naglalakad mag-isa. Sagot ni Damho, hindi siya sanay sa may ingay na pagdiriwang at mas gusto niya ang mapag-isa. Ipinaalam sa kanya na ang kaibigan niyang si Jinbo ay nagluluto ng mga napakahusay na putahe. Ngunit alam ni Jinbo sa kanyang sarili na kailangan niyang maging pinakamahusay na kusinero sa buong mundo. Pinasalamatan din ng tagapag-alaga si Damho dahil sa kanyang kabayo, nagkaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng pinakamahusay na mga kabayo na may mataas na uri ng lahi. Ang usapan tungkol sa Mount Ha Sect, sinabi ng tagapag-alaga na gagawin nila ang lahat upang pasalamatan si Damho, ngunit hindi niya nakikita ang anumang halaga sa material na gantimpala. Para kay Damho, kung iyon ang kaso, masaya na siya para sa kanila. Gayunpaman, binanggit ng tagapag-alaga na ang pagkakaroon ng lahi ng Blood Horse ay tiyak na makakaakit ng atensyon mula sa Mount Ha Sect at sa Kwandong Sect. Nang marinig ni Damho ang pangalan ng Mount Ha Sect, napansin agad niya ito. Ipinaliwanag ng tagapag-alaga na bawat 2 taon, nagdadala sila ng mga kabayo sa Chonggang upang ipagbili. Sa mga nagdaang taon, ang Mount Ha Sect ang naging pinakamatagumpay sa rehiyon. Ang kilalang mandirigma ng Zhongwan habang naglalakad si Damho sa establo, ibinahagi ng tagapag-alaga ang kwento tungkol sa pinakakilalang mga mandirigma ng Zhongwan. Tinawag nilang Blessed Area ang lugar na yun dahil ito ang sentro ng 9 na natatanging personalidad, si Jin Yang, ang pinakamahusay na mandirigma, na pinalaki ng mga shaman na may matinding pag-aalaga at kahusayan. Ang Shaolin warrior monk na si Son, isang kilalang kinatawan ng mga martial arts masters. Si Nia Jenny, isang kilalang mandirigma mula sa Mount H. Ayon sa tagapag-alaga, si Chong Mo ang ay isang pamagat ng lider, na kasalukuyang hawak ng elder ng Hua Mountain Sect. Bagamat kaunti lamang ang alam ng tagapag-alaga tungkol sa mga disipulo ng Mount Hua, narinig niya na ang batang mandirigma na si Mugen ay umangat sa ranggo ng Old Dragon, at ang kanilang citadel ay mas malaki na ngayon kaysa dati. Samantala, sa teritoryo ng bundok, tumatakbo si Mrs. Simok sa kagubatan, hingal at pagod. Alam niyang ang nangyari ay hindi kapani-paniwala. Bagamat sugatan ng malubha, nakatakas siya mula sa kampo sa bundok, naalala niya kung paano isinakripisyo ni Old Heko ang sarili para sa kanya. Binalaan siya nitong tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Alam niyang wala siyang laban sa swordsman na si Yan Hassan, na hawak ang malamat na Blood Demon Sword. Ang sakripisyo ni Old Heko habang inaatake ng punong swordsman si Old Heko, sumugod ang matanda upang pigilan ang kapangyarihan ng Blood Demon Sword, binibigyan si Simok ng pagkakataong tumakas. Napagtanto ni Simok na ang kanyang lakas ay hindi sapat upang labanan si Yan Hassan. Ang pinuno, habang hawak ang malamat na espada, ay sumigaw kay Old Heko, sinasabing wala itong magagawa.
Kapag tinaas ni Yan Hassan ang kanyang espada, sinabi ng pinuno, ang kanyang aura ay sasakop sa lahat ng naroroon. Ang kapangyarihan ng espadang Blood Demon sa loob ng Abode of Evil, mabilis na nagliliparan ang mga ulo mula sa kanilang mga balikat. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay tunay na kamangha-mangha. Alam ni Simok na ang buong kagubatan ay puno ng mga mandirigma na naghahanap sa kanya. Habang tinitingnan ng mga mandirigma sa ibaba, napagtanto niyang kailangan niyang iliga ang kanilang landas kahit sugatan siya. Sa kanyang isipan, humingi siya ng paumanhin kay Heku at nangakong babalikan siya. Napakaraming sundalo ang nagmamadaling maghanap dahil alam nilang hindi makakalayo ang dalaga sa kabila ng kanyang mga sugat. Napagtanto nila mula sa mga bakas ng dugo na malapit lamang siya. Hindi nila moari kung paano siya nakatakas sa ganoong kondisyon, ngunit ito ang nagpapatunay kung bakit siya ang pangalawa sa Blood Beast Sect Dynasty. Ang tanong ay, kung nakatakas siya, ano ang kanilang gagawin? Alam nilang delikado ang sitwasyon. Kung makabalik siya sa kanilang sekta, kailangang mawala siya anuman ang halaga. Samantala, hawak ng kanilang pinuno ang maalamat na espada ng HMA. Kung makakabisado niya ang mga lihim na teknika ng espada, hindi matatakot ang sinuman, kabilang ang 9 na dakilang angkan at ang Blood Beasts. Kailangan nilang bumili ng oras upang maisakatuparan ang kanilang plano dahil ang pagkabigo ay magdudulot ng kahindik-hindik na resulta. Isang sundalo na pamilyar sa lugar ang nakaisip na maaaring may farm malapit doon. Kung sakaling magtago ang dalaga roon o makakuha ng kabayo, maaaring masira ang kanilang plano. Agad silang inutusan na hanapin ang farm at ang dalaga. Sa kabilang banda, naglalakad si Simok sa landas, hirap na hirap ang kanyang katawan at puno ng sakit ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng isang farm at maraming kabayo. Napagtanto niyang ito ang kanyang pagkakataon na magtago. Nilapitan niya ang isang kabayo at sinubukang lagyan ito ng saddle. Bagamat pumapalag ang kabayo, nakiusap siya na magtulungan sila dahil ang kapalaran ng Xinjiang region ay nakasalalay sa kanya. Sa wakas, nakasakay siya sa kabayo. Hinaplos niya ito at pabulong na pinasalamatan ang kabayo. Biglang dumating ang tagapag-alaga ng farm at nakita siyang kinukuha ang kabayo. Sumigaw ito, "Sino ka?" Ipinaliwanag ni Simok na may malaking problema siya at nakiusap na pansamantalang gamitin ang kabayo. Ngunit nag-ingay ang tagapag-alaga, sumigaw sa buong bakuran na may magnanakaw sa kanilang farm. Agad nagtipon-tipon ang mga lalaki, galit na galit at hindi matanggap ang nangyayari. Bagamat pilit na nagpapaliwanag si Simok, wala siyang oras. Alam niyang kailangan niyang makaalis kaagad. Nagmamakaawa si Sok sa mga tao na unawain ang kanyang sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin ngunit wala ng oras para magpaliwanag. Kailangan nilang umalis kaagad, subalit, ang mga tagapag-alaga ng farm, na nag-aalaga sa mga kabayo, ay matatag sa kanilang paninindigan. Anong klaseng kaiyahiyang magnanakaw ito? Sigaw ng isa sa mga malalakas na lalaki. Nagmamakaawa ang dalaga na siya'y padaanin. Patuloy na inuulit ng tagapag-alaga na hindi siya maaaring umalis na dala ang kanilang mahalagang kabayo. Ipinaliwanag ng dalaga na babayaran niya ang anumang pinsala sa hinaharap, ngunit ngayon, wala na siyang oras. Habang hawak ang kabayo, naisip niya na ang kaligtasan ng Xinjiang region ang pinakamahalaga. Kaya't sa marahas na tono, pinaalis niya ang mga tao. Sumakay siya sa mabangis na kabayo, na nagdulot ng pagkagulat sa mga taga-nayon. Napagtanto nilang wala na talaga siyang maayos na pag-iisip. Wala nang ibang pagpipilian, kaya't sinugod niya sila habang nakasakay sa kabayo. Sigaw niya na mag-ingat sila habang mabilis siyang lumalayo. Habang tumatakbo ang kabayo, biglang lumitaw ang isang liwanag na tila isang arrow of light na tumama diretso sa kanyang ulo. Sa sobrang bilis nito, hindi na siya nakaiwas. Tumagos ang liwanag sa kanyang sombrero, muntik na siyang tamaan sa ulo.